Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga sa ating lahat mga kapatid. Ako nga pala si Brad Steve Buti, ang inyong kapatid ng ating Panginoon Kristo. Mga kapatid, sa umaga, masarap ang magkape. Pero mas masarap mga kapatid kung sa ating pagkakape ay kapiling natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos mga kapatid. Kaya sa umagang ito, ang topic na i-share ko sa inyo ay tungkol sa Holy Eucharist. Sana mga kapatid, samahan nyo ako sa topic natin ito kasi meron tayong mga konting clarification lang regarding sa aral natin ito. Okay? Isa sa mga iklaro natin, yung tinapay natin, sabi ni Soriano ay galing sa Bikiri. Sabi naman ni Bro Jerry Laig na nadebate ni Father Darwin Gitgano pala mga kapatid noong December 1. Magandang debate yun. Kung may time kayo, panoorin nyo mga kapatid kung paano nilampaso ni Father Darwin Gitgano si Jerry Laig. At sa 20 minutes na negative stand ni Jerry Laig mga kapatid, isang pastor ng Sabadista, hindi siya nakamove on. Yung kanyang pangatwiran, paulit-ulit na lang, pabalik-balik lang mga kapatid hanggang natapos ang kanyang 20 minute stand. Okay? Then, yun, sabi ni Bro Jerry Laig na ang tinapay galing sa tindahan. Then mga kapatid, meron ding iba na nagtatanong sa atin mga Catholic na, Brother Steve, pwede bang i-consecrate yung mga tinapay na nasa bikiri? Mga kapatid, ito ang mga bagay na pag-usapan natin ngayon. Okay? Una sa lahat mga kapatid, para maunawaan natin ang Eucharist, balikan natin ang sacrament. What is sacrament? Ano ang mga requirements upang maging balido ang isang sakramento? Okay? Kasi mga kapatid, ang Holy Eucharist ay isa yan sa mga sacrament na itinatag ng ating Panginoon. Ayon sa ating aklat, ayon sa ating aral, a sacrament is an outward sign instituted by Christ to give grace. So, ang meaning na ito mga kapatid ay hatiin natin sa tatlo para maunawaan natin. Una, a secret and an outward sign. Pangalawa, instituted by Christ. Pangatlo, and the power to give grace. Bakit siya outward sign? Kasi mga kapatid, ang ginamit ni Kristo tinapay at alak. Tapos, instituted by Christ dahil sinabi ng ating Panginoon sa San Lucas 22:19, do this in memory of me. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. So, instituted by Christ. Kasi ipagawa Ngayon mga kapatid, power to give grace. Kasi mga kapatid, yung tinapay, after consecration, nung sinabi ng ating Panginoon, this is my body, yung substance niya mga kapatid, sa pagkatinapay, nagiging katawan ng ating Panginoon. Ang substance ng alak sa kanyang pagkaalak after consecration, ito ay nagiging dugo ng ating Panginoon. Sa Catholic teaching, sa ating mga kapatid, tinatawag itong transubstantiation. Okay? Transubstantiation. Dalawang words, transfer. Ano ang na-transfer? Substance. Meaning to say, mula sa kanyang pagkatinapay, nagbago, nagiging katawan at dugo na ni Kristo. Hindi na siya tinapay mga kapatid. Pero, nanatili ang kanyang appearance, ang kanyang form, ang kanyang shape. Ano ang kanyang forma? Yung bilog, yung lasa niya, nandoon pa rin. Yung kulay, nandoon pa rin. Pero yung substance niya bilang tinapay, hindi na yung tinapay mga kapatid, kundi yun na yun ang katawan ni Kristo. Sa ating mga Katolik, tinatawag yan siya na transubstantiation. Ang heretical teaching ng mga Protestant, tinatawag yan nila na consubstantiation. Hindi transubstantiation, consubstantiation. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Ang ibig sabihin nito na yung katawan ni Kristo, yung substance, yung katawan ni Kristo at ang dugo ni Kristo ay nandoon sa tinapay.
Pero ang substance ng tinapay, mga kapatid, sa kanyang pagkatinapay ay hindi nagbabago. Meaning to say, ang katawan ni Kristo at ang dugo na unite, na join doon sa tinapay. Pero ang substance ng tinapay, mga kapatid, hindi naging katawan at dugo ni Kristo. Nanatili pa rin ang kanyang pagkatinapay, kaya lang yung katawan at dugo ng ating Panginoon naroon sa tinapay. Iba sa teaching nating mga Katolik, kasi yung tinapay mismo, after consecration, hindi na yung tinapay. Yun na po ang katawan ni Kristo, yung alak, naging dugo ng ating Panginoon. So, klaro mga kapatid ha? Klaro yan. Ngayon, ang sacrament, mga kapatid, ang sacrament, merong 4 na requirements upang maging balido ang sacrament. Una, yung tinatawag nating valid matter. Tandaan nyo yan, yung tinatawag nating valid matter. Halimbawa, ano ba ang matter na ginagamit sa bautismo? Ano ba ang ginamit ni Kristo? Yung literal na tubig, mga kapatid. Yun ang matter. Sa Eucharist, ano ang ginamit ni Kristo? Ayon sa teaching natin, ang valid matter, mga kapatid, ito ay ginawa o ang ginamit ni Kristo yung wheaten bread at saka grape wine. Take note, mga kapatid wheaten bread, grape wine. Okay? So, ito ang dalawa sa mga requirements na dapat nating tandaan. Valid matter, kailangan ang Eucharist, ang tinapay galing sa wheat bread, then ang alak galing sa grape wine. Hindi basta-basta tayo kumukuha ng tinapay at saka alak, mga kapatid, wine, hindi yan siya pwede ha. Kailangan grape wine, then wheat bread. Okay? Ngayon, ang valid form, yung binigkas ng ating Panginoon. This is my body. This is my blood. Do this in memory of me. Napansin nyo, mga kapatid, sa Mass, during consecration, kung ano yung sinabi ng pari, mga kapatid, yun din ang nakasulat sa Biblia. Kasi kailangan valid form. Kung ano yung sinabi ni Kristo, yun din ang sasabihin sa Mass during consecration. Okay, mga kapatid, puntahan natin ang Holy Eucharist. So, alam naman natin na ang outward sign sa Holy Eucharist ay ang tinapay. Okay? Ngayon, mga kapatid, tanong, ayon sa Summa Theologica ni Santo Tomas de Aquino, whether the matter of this sacrament is bread and wine. Mga kapatid, sa Code of Canon Law, pag isa lang, mga kapatid, yung bread lang, walang wine, invalido ang sakramento. Pag wine lang, walang bread, invalido pa rin, mga kapatid. Ayon kay Pope Alexander I, sabi niya, in oblations of the sacraments, only bread and wine mixed with water are to be offered. So, bread and wine lang talaga, mga kapatid. Ha? Bread and wine lang talaga. With water are to be offered. Wala nang iba pa. Ngayon, mga kapatid, sinabi dito, bread and wine. Ang tanong, anong klaseng tinapay? Ito ang dapat nating i-emphasize, mga kapatid. Ang tinapay, mga kapatid, na gagamitin natin, walang iba kundi ang wheaten bread. Okay? Ang wheaten bread, mga kapatid, ito ay galing sa yung butil ng trigo ba? Ang butil, mga kapatid, minimil ito, yung butil, yung grain, minimil ito. Ang purpose for grinding yung grain, magiging flour, magiging harina, mga kapatid. Ha? So, ang gagamitin natin sa tinapay, yung wheat flour. Bakit, Brad Steve? Bakit yung ibang flour hindi ba pwede? Hindi. Ayon sa Catholic Encyclopedia, mga kapatid, pakinggan ninyong mabuti ito. The first element is wheaten bread, without which the confection of the sacrament does not take place. Meaning to say, mga kapatid, ang wheat flour, hindi man siya maging tinapay kung hindi mo i-bake.
Kailangan mo siyang i-bake mga kapatid. Pero wag mo nang lagyan ng minatamis o ano pa mang halo mga kapatid. Kailangan siya na yung wheat flour lang. Kasi hindi lahat ng flour mga kapatid balido. Ano ang mga halimbawa? Halimbawa mga kapatid, yung rye, yung oats, barley, Indian corn. Mga invalid ito. Flour sila, pero hindi mo pwedeng gawing tinapay para sa consecration mga kapatid. Kailangan wheat flour. Bakit ba, Steve? Kasi mga kapatid, sa San Juan 12:24 ay inihalin tulad ng ating Panginoon ang kanyang sarili doon sa butil ng trigo. Ang ginamit ni Kristo na inihalin tulad niya ang kanyang sarili doon sa butil ng trigo. Basahin natin ang San Juan 12:24 mga kapatid. Unless the grain of wheat falling into the ground die, itself remain alone. San Juan 12:24. Ang linaw mga kapatid na ang ginamit ni Kristo na yung inihalin tulad niya ang kanyang sarili doon sa butil ng trigo. Kaya mga kapatid, walang ibang gagamitin natin sa paggawa ng tinapay maliban na lang sa wheat flour. Mabasa natin yan sa San Juan 12:24. Ngayon mga kapatid, tanong, ano ba ang dapat gawin? Ano ba ang klaseng tinapay? Unleavened bread or leavened bread? Mag-ingat mga kapatid sa tanong na yan. Kasi ayon sa Summa Theologica, sabi dito, whether the sacrament ought to be made of unleavened bread. Mga kapatid, after sa unleavened bread, question mark, hindi sinama dito ang leavened bread. Okay? Bakit sa tanong sa Summa Theologica, hindi sinasabi na to be made of unleavened bread or leavened bread? Bakit unleavened bread lang mga kapatid? Okay, explain natin yan. Ayon sa decretals, a priest is punished for presuming to celebrate using fermented bread and a wooden cup. So mga kapatid, pakinggan ninyo. Yung sinabi ko kanina na wheaten bread, yun ang gagamitin. Okay? Bawal gamitin mga kapatid ang fermented bread. Bawal gamitin ang fermented bread. Ang gamitin ang wheaten bread. Ngayon, sa wheaten bread mga kapatid, pwede ito siyang gawing tinapay na unleavened bread or leavened bread. Okay? Ang tanong, yung dalawa ba, unleavened bread at saka leavened bread, pwede bang i-consecrate? Pwede, mga kapatid. Pwede yan siya, pero wag muna tayong mag-react ha. Ang wheaten bread, pwede siyang gawing tinapay na unleavened bread at saka leavened bread. Ano ang pinakaiba sa dalawa? Ang leavened bread, yung may yeast mga kapatid ba, yung may mga baking powder, mga pampaalsa, meaning to say, hinahaluan sila. Samantalang ang unleavened bread, walang yeast, walang baking powder, walang halo. As what I have said earlier, ang wheat flour ay hindi magiging bread yan pag hindi mo siya i-bake. So, kailangan mo siyang i-bake, mga kapatid. Okay, yun ang dalawa. Pwede siyang i-consecrate. Bakit, mga kapatid? Bakit? Kasi, mga kapatid, ang Greek churches, mga kapatid, ang mass nila balido. Lahat balido, mga kapatid. Pero hindi sila gumamit ng unleavened bread, kundi ang gamit nila leavened bread. Bakit mga kapatid? Bakit leavened bread? Ang paliwanag nila, yung Son of God, the Word Logos, si Kristo mga kapatid, ang second divine person, was clothed with the flesh. Nung nagkatawang tao siya, na-unite siya doon sa human nature. Ang human nature na-unite, na-join sa second divine person. So, ang kanilang isip, kailangang haluan ng yeast o baking powder, yung tinapay. Yun ang meaning nila, mga kapatid. Ang sa atin naman, mga kapatid, ang unleavened bread, mga kapatid, ayon kay
Gregory mga kapatid, Saint Gregory, Pope Saint Gregory, ang sabi niya, the Roman Church offers unleavened bread because our Lord took flesh without union of sexes. Because our Lord took flesh without union of sexes. So ito ang sinabi ni Pope Gregory mga kapatid. Kung ito ang dahilan kung bakit unleavened bread ang ginagamit natin. Pero mga kapatid, tandaan natin sa sakramentong ito, ipaliwanag natin sa dalawang parte. Una, yung what is necessary. Pangalawa, what is suitable. What is proper ba? Okay? What is necessary? As long mga kapatid na ang tinapay ay gawa sa wheaten bread, akseptado yan. As long na ang tinapay, wheaten bread, akseptado yan. Either ang wheaten bread, unleavened bread ba siya, or leavened bread mga kapatid. As long wheaten bread siya, pwede siyang i-consecrate mga kapatid. Okay? Ang sa Greek churches, leavened bread sa kanila. Ang sa atin Roman Catholic, ang ginamit natin, unleavened bread mga kapatid. Okay? Pero, what is suitable? Ano ang proper mga kapatid? Ayon sa ating simbahan, ang proper, yung unleavened bread, hindi yung leavened bread. Bakit? Bakit mga kapatid? Bakit unleavened bread? Bakit hindi leavened bread? Ito ang rason. Una mga kapatid, nung itinatag ni Kristo ang Last Supper, hindi siya gumamit ng leavened bread, kundi ang ginamit niya unleavened bread. Kasi nung itinatag niya ito, ayon sa aklat natin, He instituted the sacrament on the first day of the Assymes. Ano ba yung Assymes mga kapatid? Assymes is an archaic English word for the Jewish matzah, derived from the ancient Greek word asimos, meaning unleavened. Unleavened mga kapatid. So, during the time, walang leavened bread mga kapatid. Ang mga tinapay, that time, unleavened bread. Walang pampaalsa, walang baking powder, walang halo mga kapatid. Ito ang ginamit ni Kristo sa Last Supper. Wheaten bread, then unleavened bread. Okay? Basahin natin mga kapatid ang San Lucas 22 versikulo 7. Maganda kasi mga kapatid kung sa ating Bible sharing, meron tayong chapter and verse na babasahin para hindi lumalabas mga kapatid na chapter bibig, kapitulo lawa yung napag-usapan natin ngayon. Pakinggan nyo mga kapatid. San Lucas 22 versikulo 7. The day came during the festival of unleavened bread, when the lambs for the Passover meal were to be killed. Jesus sent Peter and John with this instruction, go and get the Passover meal ready for us to eat. So ano yung Passover meal na ready for us to eat? Sabi ni Jesus, walang iba mga kapatid kundi ang unleavened bread. Okay? Ngayon mga kapatid, pangalawang punto, ang wheaten bread mga kapatid or ang unleavened bread ayon sa ating aral is more in keeping with the sincerity of the faithful. Meaning to say mga kapatid sa early Christians. Ang ginamit nila mga kapatid sa 1 Corinthians chapter 5 verse 7-8, ang ginamit nila mga kapatid ni St. Paul, unleavened bread. Okay? Basahin natin mga kapatid ang 1 Corinthians chapter 5 verse 7-8. Maganda kasi mga kapatid kung Biblia yung babasahin natin para malitra po litra tayo mga kapatid. Okay. Ayon dito, you must remove the old yeast of sin so that you will be entirely pure. Then you will be like a new batch of dough without any yeast. Itong yeast na binabanggit ng mga kapatid, ito yung unleavened bread. Basahin natin mga kapatid ang King James Version. Basahin natin ang King James Version. Pakinggan niyo. Purge out therefore the old leaven. Leaven meaning yeast.
that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ our Passover is sacrificed for us. Therefore let us keep the feast, not with the old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. But with the unleavened bread of sincerity and truth. So, unleavened bread ang ginamit nila ni St. Paul. Balikan natin ang binasa natin kanina mga kapatid. Okay, ito. Gamitin natin yung translation ng Bible na ang ginamit ay yes mga kapatid, para maunawaan nating lubos. Let us celebrate, to this English version, let us celebrate our Passover, then not with bread, having the old yeast of sin and wickedness, but with the bread that has no yeast, the bread of purity and truth. So, ang bread talaga mga kapatid, walang halo na pampaalsa, walang halo na yeast mga kapatid, walang halo na leaven. So, kailangan talaga na pure talaga. Walang halo. Why? Why mga kapatid? Basahin natin ang one of the reason. Because bread is properly the sacrament of Christ's body, which was conceived without corruption. Kaya mga kapatid, mali po yung bakery, yung mga tinapay sa bakery mga kapatid, i-consecrate ng pari. Kasi ang mga tinapay, mga masasarap doon, may mga halo na yan mga kapatid. Corrupted na yan siya. Corrupted kung ang pag-usapan natin, yung sakramento mga kapatid, yung Eucharist ba? Eucharist, kailangan unleavened bread. With flour, binibake natin, nagiging wheaten bread mga kapatid. Pero unleavened siya, wala siyang halo. So, hindi naman lahat ng binibenta sa bakery mga kapatid unleavened bread. May mga minatamis doon, masasarap na pagkain na tinapay mga kapatid. Hindi yan siya pwede. Invalid yan siya. Base sa sacrament na binasa natin kanina, yung 4 na requirements para maging balido ang sacrament, base doon, under sa valid matter, kailangang wheaten bread lang talaga mga kapatid, at saka grape wine. Yun lang talaga. Wala nang iba. So bawal, ulitin ko, bawal yung mga tinapay sa bakery gawing katawan ng ating Panginoon. Ngayon mga kapatid, ang tanong, bakit grapes mga kapatid? Bakit ang sa alak, bakit galing sa grapes mga kapatid? Sa San Juan 15:1 mga kapatid, inihalin tulad ni Kristo ang kanyang sarili sa vine. I am the true vine. Yung ubasan mga kapatid ba? Ubasan. I am the true vine. Ngayon mga kapatid, sa San Mateo 26:29, litra po litra mga kapatid na ang ginamit ng ating Panginoon sa San Mateo 26:29, walang iba kundi ang ubas. Okay? 29. Basahin natin mga kapatid. 26:29. Okay. I tell you, I will never again drink this wine, until the day I drink the new wine with you in my Father's kingdom. I tell you, I will never again drink this wine until the day I drink the new wine with you in my Father's kingdom. Mga kapatid, anong klaseng wine mga kapatid? Kasi ang sabi ng ating Panginoon, wine man. Okay. Kung basahin natin mga kapatid ang King James Version, dito naka-specify kung anong klaseng wine. Pakinggan niyo. But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine
until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. This fruit of the vine, mga kapatid, vine. Basahin natin ang Tagalog na Biblia, mga kapatid, para maunawaan talaga nating lubos. Ito ang nakasulat. Datapwat sinasabi ko sa inyo na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas. Ang alak, mga kapatid, ay galing sa ubas, galing sa grapes. But Steve, yung vinegar na wine, yung vinegar, yung suka na wine, pwede bang i-consecrate yun? Hindi. Kasi corrupted na yan, mga kapatid. Naging suka na eh. Yung wine, naging suka na, mga kapatid. Ang suka, kailanman, ay hindi na babalik sa pagiging, yung alak niya ba na, as in, alak, mga kapatid ba? Yung sa wine, nagiging ano na yan, mga kapatid, corrupted na yan. So, hindi pwede. Kailangan wine talaga. Yan ang ginamit, mga kapatid, ng ating Panginoon. Kaya sa sakramento, bread and wine. Anong klaseng bread? Wheaten bread, unleavened bread. Okay? Ang sa alak, kailangan galing sa grapes. Ang ginagawa ng ibang mga born again, mga kapatid, ang ginagawa nila ay ang ginagawa ng mga born again? Biscuits, juice. Mga kapatid, hindi na yan siya Last Supper, mga kapatid, kundi snacks na yan. Timo ba? Yung ginagamit ng mga born again. So, bawal yan, mga kapatid. Then, galing sa tindahan, sabi ni Bro Jerry Laig, partly totoo, pero hindi buong katotohanan. Galing sa tindahan, mga kapatid, galing sa mga religious store, St. Paul, Catholic Trade, mga kapatid, Daughters of St. Paul, pwede mo mabili doon ang mga osteya, pero hindi mo yan siya mabili, mga kapatid, sa mga bakery. Okay? Hindi mo yan mabili. Kung meron mang mabili sa bakery, mga kapatid, hindi ang bakery ang gumagawa dyan. Kasi ang gumagawa niyan, mga kapatid, ay mga religious order, mga madre, at ibibinta nila sa bawat simbahan. Okay, mga kapatid? So, sana, sa topic natin ito, mga kapatid, yun lang ang napag-usapan natin, pero umabot tayo ng mga ilang minuto din. I think more than half an hour yung topic natin. Actually, mahaba-haba pa ito, mga kapatid. Hindi pa natin napag-usapan yung literal pa mang topic sa Holy Eucharist. Ang sa atin lang, mga kapatid, mabigyan nating linaw na yung mga nasa bakery, hindi pwede yan siya i-consecrate. Invalido yan, mga kapatid, ayon sa binabasa natin kanina. Okay? So, I hope, mga kapatid, sa topic natin ito, marami tayong natutunan. To God, all the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.